Totoo bang nakipaghalikan si Jesus kay Magdalena? At asa na ang Ark of the Covenant? At totoo nga ba ang Garden of Eden? Ito ang ilang misteryo ng Biblia na ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bago kong video. Number 1, ang mga nawawalang aklat ng Bible. Ang Bible ang isa sa pinakamahabang naisulat ng tao. Ito ay naglalaman ng 783,000 na mga salita. At 1,189 na chapter, binubuo ito ng 83 na aklat. Pero 66 lang ang maaari mong nababasa ngayon, kaya ibig sabihin may 17th na aklat na nawawala. Sinasabi naman na sinunog ang ibang parte ng Bible at ang iba naman ay tinatago ng Vatican sa di malamang dahilan. May iba't ibang theory ang tungkol sa nangyari sa mga nawawalang aklat ng Bible. Pero marami ang naghihinala na ito ay hindi tumutugma sa mga turo ng Kristiyano kaya sinadya nila itong alisin ng mga pari at obispo. At maaaring kasama na rin dito ang tungkol kay Cain na sinasabi na ito ay nakapag-asawa pero hindi natin alam kung saan galing. Dahil noong panahong iyon ang tao lang naman noon ay si Adan at Eva at ang dalawa nilang anak na sina Cain at Abel. Kaya kayo na ang humusga kung ito ay may katotohanan. Number 2, totoo ba ang Garden of Eden? Merong mga hindi naniniwala na ang Garden of Eden ay hindi nag-exist. Pero may mga naniniwala naman na ang Garden of Eden ay totoo. Lalo na ang mga nag-aaral ng Biblia, sinasabi nila na talagang umiral sa mundo ang Garden of Eden at sinasabi pa nga na dito nga daw tumira sina Eva at Adan. At ang mga ebidensya ay makikita din sa aklat ng Genesis. At sinasabi pa nga na ang Garden of Eden ay nasa Ethiopia, sa kontinente ng Africa. Binanggit nga ng Genesis chapter 2 verse 13 ang mga ilog na dumadaan sa Ethiopia, isa nga sa nabanggit ay ang ilog Gihon na makikita lamang sa Ethiopia. Ayon nga sa mga eksperto, napakaraming ebidensya na pinagmulan ng tao na matatagpuan sa Ethiopia. Isa na nga sa nadiskubre ay ang pinakamatandang piraso ng buto ng tao na nahukay ng mga eksperto noong 2015. Ito ay panga ng isang tao at may edad na 2.8 million years. Number 3, mga nawawalang taon sa buhay ni Jesus. Isa pang mahalagang impormasyon na nawawala sa Bible ay ang kwento ng buhay ni Jesus simula nang mag-12 anyos siya hanggang mag-30 anyos. At hindi rin natin alam kung saan siya nakatira noon at kung ano ang mga hobby at interest niya, pero may nabanggit sa Bible na si Jesus ay mahilig sa mga bata. Pero ang ilang sinasabi na maaaring tinirhan ni Jesus ay sa Great Britain, Japan, Kashmir, at sa Judean Desert. Number 4, nasaan na ang Ark of the Covenant? Sabi sa aklat ng Exodus, ang Ark of the Covenant ay isang baul na gawa sa kahoy na binalutan ng ginto. Sinasabi na nasa loob nito ang 10 utos ng Diyos at may mga nagsabi na nahanap na ito. At ito ang ilan sa pinaniniwalaan na kinaroroonan ng Ark of the Covenant: Zimbabwe, South Africa, at Mount Nebo sa Jordan. Number 5, kailan pinanganak si Jesus? Marami ang naniniwala na ang Pasko ay pagdiriwang ng kapanganakan ni Jesus. Pero ayon naman sa mga historiador, walang nakakaalam sa petsa ng kanyang kapanganakan. Sinasabi ng The Christian Book of White na ang sinaunang mga Kristiyano ay tumangging magtakda ng isang petsa na magtatanda sa kapanganakan ni Jesus dahil gusto nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili mula sa lahat ng mga gawaing pagano. Kapansin-pansin, walang sinasabi ang Biblia na ipinagdiwang ni Jesus ang kapanganakan niya o ng sino man. Sa halip, inutusan niya ang mga tagasunod niya na alalahanin ang kanyang kamatayan. Kaya kung wala namang katibayan na ika-25 ng Desyembre ang petsa ng kapanganakan ni Jesus, bakit sa petsang ito ipinagdiriwang ang Pasko? Sinasabi sa Encyclopedia Britannica na malamang na pinili ito ng mga lider ng simbahan para makasabay ng paganong kapistahang Romano na gumugunita sa araw ng kapanganakan ng di malupig na araw tuwing winter solstice. Ayon sa The Encyclopedia Americana, naniniwala ang maraming iskolar na ginawa ito para maging mas katanggap-tanggap ang Kristyanismo sa nakumberting mga pagano. Number 6, may asawa ba si Jesus? Ang isa sa controversial na nilalaman ng Biblia ay kung si Jesus ba ay nag-asawa o nanatili siyang binata. Naging basehan din ito sa isang sikat na aklat na Da Vinci Code na isinulat ni Don Brown. At ginawan din ito ng pinikula, at ayon dito, si Magdalena ay naging asawa ni Jesus, at ito ang mga ebidensya. May na-discover silang isang kasulatan at sinasabi ni Jesus na siya ay may asawa. At sa ibang bahagi ng kasulatan ay binabanggit din na hinahalikan ni Jesus si Magdalena.
At may mga tsorya din na tinatawag na Holy Bloodline of Jesus theory na sinasabi na nagkaroon ng mga anak si Jesus at Magdalena, at sinasabi pa nito na kung susuriing mabuti ang lahi ni Jesus, ay malalaman na may mga kamag-anak pa siyang nabubuhay sa kasalukuyan. Kaya hanggang dito na lang muna, at kung nagustuhan mo ang video na ito, ay mag-iwan ka ng comment sa ibaba at babasahin ko, at huwag mo ding kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat!